Hello guys, so paano ba yan? Uwian na naman, magla-lunch na naman ako. Ganito talaga ang buhay natin sa araw-araw. Kailangan talagang sabay lang tayo sa agos ng buhay. At yan guys, nagdahan-dahan na nga po ako sa pagbaba dito sa aming hagdan. Medyo late nga po yung pagbaba ko ngayon dahil nga po nagantay pa po ako sa aking kasama na kapalitan. Hindi po kasi po pwedeng iwanan ng aming opisina ng walang tao guys. At yan, pagdating ko nga po, abay may nakaabang na sa akin. Sabi nga po ni Nanay, ikagigising nga lang daw po. Yung tipong nagpapamanman pangalan daw po itong si Yayam. Nang marinig niya yung aking busina, abay, lumakas. At yan, at talagang sanay na nga po dahil nga ginujured ko muna yan siya bago kami papasok or aakyat ng bahay. At yan, after nga po namin mag-ikot-ikot dito sa loob ng aming bahay or aming bakuran, ayan guys, dumiretso kami dito sa kubo kasi sabi ni Nanay, kanina pa nga daw po, nag-aaya or gustong kumuha ng ice candy dito. Hindi lang pumapayag si Nanay kasi panay po ang ubo-ubo niya. Pero guys, syempre, nabawasan na nga rin daw po ang kanyang pag-uubo dahil nabilhan na namin ng gamot. Pero ayan na nga, balik na naman sa dati. Dahil nga nabawasan na yung kanyang pag-uubo-ubo at ayan, pinagbigyan ko muna. Ang ina talaga, hindi talaga matitiis ang anak. Pero itong si Nanay guys, talagang takot din siya na magkaubo ulit itong si Yayam. Kaya hindi niya po talaga binibigyan, kanina pang araw ang hingi. Talaga namang nakakaawa din naman po ang bata pagka nasubrahan ng ubo, di ba? Kahit nga po tayong mga matatanda, pagka sobrang ubo talaga naman, akala mo naman lalabas na yung baga natin kakaubo. At yan, bago nga po kami umakyat, inakyat na nga po ni Nanay si Yayam, nauna na silang umakyat dun guys. At ako, hinalo-halo ko muna ito yung downy na nandito sa balde sa baba guys. At saka ako, tatakpan ulit, ganyan po ako. Siguro guys, 2 to 3 days yan yung babad ko niyan or pagpapatunaw ko dyan sa downy. At after nga po yan, alam nyo na, bago ako papasok, nag-relax muna ako, nagmuni-muni ako dito guys sa labas ng aming bahay. At habang ako'y nakaupo, itong si Yayam ilumabas, talagang pagka-cute-cute talaga ng batang ito. Ang lambot ng kanyang balat guys. Ang sarap ikis. Abay, hindi umiyak, talagang gustong-gusto rin. At habang yan nga po, sabi ko kay Nanay, iidlip-idlip muna ako doon sa loob guys dahil parang inaantok ako. Pero parang hindi rin ako makatulog dahil nga sa ingay ng TV. Talagang hindi talaga ako guys makatulog kahit naipikit ko yung aking mga mata. At ayan na nga po, dahil itong si Yaya may umakyat na rin at ako'y gusto nang hubaran dahil nga gusto nang magdede guys. Tingnan nyo nga yung kamay niya. Inuutusan ako na tanggalin ko yung aking damit at siya'y didede. Pero hindi ko nga tinatanggal at ayan, nangungulit sa akin. Panay ang upo-upo, di ba? So paano pa ako makakatulog niyan, di ba? Kung may bulinggit na bata na nandyan sa harap ko. At yan, kinuha na nga po. Ito yung aking eyeglass guys. Tingnan nyo nga kung anong pinaggagawa. Talagang kung anong nakikita, yun din ang gagawin niya. Ayan, pinaglaruan na yung aking eyeglasses guys. Alam na alam niya yan kung saan ginagamit. Minsan nga po nakikita ko suot-suot na niya yan, pero talagang syempre bawal at may grado yan yung aking salamin, kaya kinukuha ko, tinatanggal ko sa mata niya. Ayun, umiiyak minsan talagang naiintindihan niya rin po siguro. Kita niyo nga po, di ba? Sukat-sukat na. Kung anong nakikita ng bulinggit. Kaya nga po sabi ko kay Nanay, dapat po yung mga matatalim na mga bagay, yung ginagamit namin nakataas, talagang kukunin talaga niya yan. Super kulit na nga po. Kung talagang may nahina ka lang at mabagal kang tumakbo, talagang wala ka dito kay Yayam guys, malulusutan ka. Ako nga po kahapon, nagsasapatos lang at gusto niya sigurong bumaba at kukuha ng ice candy. Abay, ang ginawa guys, umakyat doon sa sopa at dumaan sa likuran ko, papunta siya doon ng kubo at kukuha ng ice candy. O diba, super talino ng batang ito. Talagang malulusutan na ang mami. At ako'y focus pa naman doon sa pagsusuot ko ng sapatos. Muntik na lang. Buti na nga lang po nakita ni Nanay. At si Nanay talagang super bilis tumakbo. At ayan, tingnan nyo nga po, inuutusan niya ako. Buksan ko na yung aking dede. At siya'y dede na talagang akala mo'y gutom na gutom. At yan, after ko nga pong padedeen at talagang nakuha niyang gusto niya, pumunta na nga po ako dito sa aming dining table. At ako'y kakain na ng aming lunch para makapasok na rin po ako. Kanina guys, dumaan lang po ako doon sa bilihan ng mga ulam or sa restaurant. Bumili lang po ako ng ilang putahe dyan na aming uulamin. Dahil nga po tatlo lang kami, bumili lang ako ng gusto ni Yayam na pwede kay Yayam na uulamin at nung kay Nanay at sa akin na rin. So bumili lang po ako ng 3 putahe lang guys dahil nga po meron pa naman kaming ulam dito. Yung bago lang ba sa panlasa ni Yayam, yun lang po yung binili ko guys. Yun nga lang, hindi na naman po nagustuhan ng aming little boy. So walang ibang kakain ito guys kundi kami lang na naman ni Nanay. At itong si Nanay nga po talagang mahina rin po sa ulam. So more on kanin-kanin lang talaga yan siya guys at sa merienda si Nanay. At tinikman ko na nga rin po yan yung munggo kung masarap sa panlasa kung magugustuhan ni Yayam. At sabi ko nga kay Nanay, medyo maalat nga po at pagka iinit niya, dagdagan na lang ulit ng tubig at talagang masasayang kung walang kakain nun guys. Meron nga po dito, bumili rin po ako ng dinuguan. So ayan po yung sa tindahan po na yon, sa restaurant na yon, yun po yung lagi kong binibili sa kanila guys, dinuguan kasi masarap po yung pagkakaluto. Tapos guys, meron din sila doong labong. So ayan yung paghahatian namin ni Nanay sa gulay. Masarap din po kasi yan siya. Pero guys, meron din po kasi siyang hipon. Kaya medyo bawal din po yan siya sa akin. Kaya sabi ko kay Nanay, titirahan ko na lang siya, titikim lang ako ng konti. At after ko nga po niyan guys, na kumain, talagang sobrang busog na busog ako niyan guys. Ayan, dumiretso na nga po ako dito sa kusina para maghugas ng
aming pinagkainan. Pero si nanay guys, nandun, naghuhugas siya ng mga empty bottles at ako, sabi ko kay nanay, ako na ang maghuhugas. Para mabilis to, para pagka umalis na ako, dalawa sila ni Yayam, sakto lang, doon na sa kwarto. Dahil nga guys, pagka si nanay lang na nandito at itong si Yayam igising, panay ang balik-balik niyan dito sa kusina, malamang maghuhugas-hugas na naman, maglalaro ng tubig. Ay, pagkakulit na bata talaga. Kaya hindi ko hinahayaan na may pagkaganyan na aalis ako at may gagawin pa si nanay guys. At kita nyo na nga po yung aking katawan dyan guys. Pagkataba-taba ako na pala talaga. Talaga naman. Ang sarap po kasi kumain guys. Hindi ko mapigilan at isa pa ganyan po pala pagka maraming problemang iniisip, tumataba. Abay, dinadaan na lang sa pagkain. At ayan na nga po guys, tapos na yung aking mga hugasin. So paano ba yan? See you on my next video. Bye-bye po.